Kumusta mga kasawsawero? So, panibagong araw, panibagong video na naman yung sasawsawan natin ngayon. So, sawsawan natin tong usaping politika, men. So, ang bidyong to ay mula kay Balita ni Juan, mga kasawsaw. So, meron tong pamagat na hala, pinakita na si Harry Roque nagbenta. Grabe, nagulat Duterte. Wala nang takas, kakapasok lang. Nahuli yung kakapasok lang. So, bago natin ito simulan, syempre, Balita ni Juan, support nyo. Also, our YouTube channel, Sawsawero. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, mga kasawsawero, di na natin to patatagalin pa. So, simulan na natin. So, again, ang title ng video ito, hala, pinakita na si Harry Roque nagbenta. Grabe, nagulat Duterte. Wala nang takas, kakapasok lang. So nagkagulatan daw men. So alam naman natin na medyo mainit-init itong usaping ito. So tama na yung daldal, basta sawsawan na lang natin. So sawsawero, start. Ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo, kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Sa amin po, messenger kami, hindi po kami Ano din talaga men, on point din talaga magsalita ito si Undersecretary Attorney Claire Castro. So solid yun mga pre. Bebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Attorney Claire Castro, pinakita na ang pagbenta ni Harry Roque at ultimo ang dating Pangulong Duterte wala nang takas. Ayon sa mga ulat, ibinulgar ng bagong yusek ni Pangulong Marcos na si Attorney Claire Castro matapos tawaging bulok si PBBM ni Harry Roque at agad diba? Ang lakas nila magsabi ng mga ganyang statement mga pre. Tapos kapag sila nagantihan, sabihan lang yung mga yan na parang nagdi-deliver lang ng suka. Iniiyak ka na nila. So kumbaga nilulusot na lang nila sa parang, uy, minamaliit ni PBBM yung mga nagdi-deliver ng suka. Alam nyo sila yung malakas mang-asar, pero kapag inasar sila, nag-iiyakan sila or sobrang napipikon sila mga pre. Nakakainis yung ganun, di ba? Ang sinagot ng palabang yusek, tinawag din niyang bulok ang dating Pangulong Duterte. Yun. At pinakita ni Attorney Castro kung paano binenta ni Roque ang kanyang dating pinagsilbihan. Talagang wala nang lusot dito ang dating Pangulong Duterte. Magandang balita ang inahagi ng Department of Budget and Management. Dahil sa epektibong pamumuno ni Pangulong Marcos R. Jr., bumaba sa 5.7% o 1.5 trillion pesos ang budget deficit ng bansa nitong 2024. Diba? Tapos ayaw nilang ibalita yan or ayaw nilang marinig yan. Diba? Hanap ulit sila ng iba pang mga issue ng Pangulo natin ngayon mga pre. Baba ito mula noong taong 2020 at nagpakita ng mabuting pagtatrabaho ang economic team ng administrasyon. Umabot naman sa 16.72% ng GDP or 4.4 trillion pesos ang government revenues sa nakaraang taon. Grabe. Alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng budget deficit. Pero doon sa mga kababayan natin na mas gusto maintindihan ito, halimbawa lalaman po, kapag ka po ang ating revenue, ang kinita ay halimbawa 100 pesos. Pero kung ang proyekto po ng pamahalaan o ng isang tao ay aabot lamang po sa 90 pesos, so makikita niyo po yung paggastos ay mas maliit kesa doon sa nakuhang income. So magkakaroon po yung savings. Kumbaga, hindi na po kakailanganin na umutang pa ang gobyerno kung bumababa po ang ating budget deficit. So yun lang po yung para sa... Tapos questionin ulit nila na mas mahusay pa daw si PRRD. Anak ng tetings. Sa mas maunawaan ng mga taong bayan kasi medyo technical yung word na budget deficit. Ngayon po ay handa na po akong sumagot sa inyong katanungan. Thank you, Yusek. Well, kahit naman siguro i-explain ni Yusek Castro yung mga yan, is hindi naman yan i-pick up ng mga die-hard supporter ng mga DDS kasi alam niyo naman sila, puro nang naman mali yung hinahanap nila, di ba? Nakakainis. First question po, Jean Mangalius, Philstar. Good morning po. So, over the weekend, US President Trump's confrontation with Ukraine President Zelensky shocked the world. Does the palace feel nervous about the country's allyship with the US following the shift in attitude when it comes to Ukraine? Sa ngayon po ay wala akong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Following the change in the US position. Enrique Manalo. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po Diba?
yung iniinis mo siya men pero babalik lang din sa'yo yung pang-iinis. Ganyan si ano men si Yusek Castro ano. Talagang ibenta, kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Nako, Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. hala. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bukadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Para lang Tama. ibenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Yun, naribat tuloy kayo ni Yusek. So I think yung pinapatumaan niya dito mga pre is yung dating presidente tapos si Harry Roque, di ba? Na parang may pag-good luck pa kayo. Sigurado ba kayo? Porket gawain nyo is ini-expect nyo na gawain din ng administrasyon ngayon. Kita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Tama. Ma'am, on another matter lang po. Ma'am, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder, si Jay Ruiz, ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Oh. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Nako. Thank you, ma'am. So yan, DDS, galaw-galaw kasi malapit ng Mayo. Sige, siraan nyo talaga yung administrasyon ngayon. Di ba? Pag-igihan nyo talaga. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Secret. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya baka bago pa at excited pa. Okay. Your reaction po. Yes, opo, Ha? masaya pa po ako na Patawarin? Ulit nga. Grabe yun mga pre ah. Yusek. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya baka bago pa at excited pa. Okay. Your reaction po. yes, opo, masaya po Grabe. ako na nadinig natin dyan dahil parang kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lang ngayon, sa araw. Grabe talaga tong undersecretary natin ngayon mga pre. Kahit Senate President talaga willing talaga siyang balikan yung mga, sige, bato kayo ng bato ng statement, ibabalik ko sa inyo lahat yan. Si kasi si Yusek Castro din kasi mga pre is parang may experience na kasi siya sa mga ganito kasi yun nga, meron nga siyang YouTube channel, di ba? So parang hindi na bago sa kanya yung mga ganitong atake. So kaya niya nang ibalagbag pabalik din tong mga ganitong hirit, Araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po, yung mga taga-gobyerno. Dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin. Yun. Para sa taong bayan at para sa Tama. bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Wow. Grabe yun. Thank you, Yusek Claire. Tuesday nyo. Parang sumagot lang ng Miss Universe eh. Good morning, Yusek Claire. Last week po iniharap po sa amin dito ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang pambansang pulisya, especially yung anti-kidnapping group, si Colonel Elmer Ragay. Lumabas po nitong weekend from PNP na hindi naman daw po pala anti-kidnapping group ang nakapag-rescue doon sa 14-year-old na foreign national na bata. So, ano Hindi po yun? ang grupo. Hindi po kaya nabigyan ng fake news si Secretary Rimulya na siya naman niyang naibahagi din o na-report kay Presidente. Dahil iba nga po yung lumalabas na balita ngayon. Eventually, parang ang may third party raw po na mayroong partisipasyon kaya po napalaya yung bata. Nako. Okay. Ito ding mga may malalaking pwesto is wala lang. Nakaka-pick up pa rin sila ng mga fake news. Ewan ko ba kung bakit ganyan. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-confirm lang po natin kay Secretary John Vic Rimulya para po mas detalye ang ating pagsagot. Wala na. Grabe. Hindi makahabol yung tanong eh. Diba? Ang bilis kasi ni Attorney Claire, mga pre. Eden Santos, Net 25. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary Jay Ruiz na I'm here po. Ang layo natin.
na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanya binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin? Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung po sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Tayo po ay meron ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan. Tama naman, kasi unfiltered naman din talaga kasi yung social media, especially yung mga vloggers, unfiltered talaga sila, legit. Yung mga pang-aabuso, hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan. Tama, at kung mga pre. magagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, Tama. hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso. Dahil po, kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan ng walang basihan, malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda Tama, especially pa naman ngayon mga pre, sobrang dali lang maniwala ng taong bayan, talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga accounts. Ganun po. Sa tingin niyo yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na Parang ngayon meron ng mga pre, kinasuhan nato si barbers ata yun, ng mga vloggers ng kabila. So ewan ko kung bakit ganun yung naisip nila, po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yung freedom of expression. Tama. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. Tama. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Kaya nga ako ayaw ko magpahawak talaga sa ayaw ko magpahawak sa mga partido. Kasi pangit yung ganun baka darating yung time na need mo nang i-protect yung tao kahit labag na sa kalooban mo. Like for example lang to mga pre, kunyari may connection ako sa grupo or sa team alyansa nila PBBM. Kapag gaganon, syempre mapipilitan na akong i-promote sila Bong Revilla, 'di ba? Si Lito Lapid. Ayaw ko sa mga senador na yun 'di ba? Kasi medyo may trauma na tayo sa mga artista na yan. So yun lang naman yung reason ko mga pre kung bakit ayaw kong magpahawak talaga sa mga politiko. Kasi parang nawawalan ako ng freedom dun to express my talaga yung gusto kong sabihin. Minsan pwede ka na kasing mautusan 'di ba? Against na sa mga gusto mo. Kaya ayaw ko ng ganun mga pre. Ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan nito? Meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Ayun lang. at sinasabi? Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, Tama. ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban, at nagpapakita at nag-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So, kung kakayanin po ng ibang Totoo naman talaga yung mga troll army na yan, men. Na parang hinahire sila para lang, mag-oppose sa hindi nila nagustuhan na party. mga pribadong ahensya o korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa na maayos. So far po Okay. wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaalala po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po. Grabe yung tanong ni Madam mga pre. So, talaga siya. Parang ewan natin kung double meaning ba yun. Ewan ko sa Net 25 bata to siya. Or correct me if I'm wrong na lang mga pre.
walang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi hindi Tama. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Tama. Kaya nga nung sinabi nila na yung gold daw is parang nasagot naman yun ni Attorney Claire, di ba, na mas grabe yung administrasyon nyo kung sa usaping gold lang. Di ba? So doon, lumalabas talaga na ng fake news talaga yung kabila. Thank you po. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Talino talaga to si Attorney Claire. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Grabe, Pwede po ano? malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito. Opo, Bumabalik na rin pala yung init pre or sobrang init mga pre ano. So alam naman natin na last year ata yun. Grabe, parang umabot ng 50 plus degrees Celsius. Sobrang init talaga. Siguro kung wala kaming aircon nun, wala na. Parang tatama rin ka talagang gumalaw dahil sa sobrang init. Pero ang laki din ng bill ko dati mga pre, umabot ng 3,000 plus. Grabe. labas na rin po ng pahayag ang DOH patungkol po dito. At yun nga po, nagpapaalala ang DOH laban sa mga sakit na may kaugnayan po sa init na nagiging laganap na po sa matinding temperatura. So as of now po, i-calculate pa rin po namin yung iba pa po na mga action plans patungkol dito. Pero nauna na po ang DOH na magpalabas po ng kanilang mensahe. Solid. Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, Major General Nelson Morales has reportedly been reassigned to head the Philippine Air Force's Air Education Training and Doctrine Command. Is this confirmed and may napili na po bang kapalit si Pangulo bilang bagong hepe po ng Presidential Security Command? Ayun. Nung nakita ko na ito ay maaaring maging issue today, tinanong ko po, wala pa po talaga sa amin na ibibigay kung ano man po ang direktiba o order patungkol po dito. Kapag ka po, meron na po, pangako ko po na ilalabas po agad namin kung ano man po yung pinaka-latest na balita patungkol po dito. Or any Solid. order or memorandum. Baka Attorney Claire yan. Another question po. PNP Chief General Romel Marbil was reportedly summoned by the President this morning to talk about the crime incidents in the country, particularly kidnapping. Totoo po ba ito at kung may mga detalye po nung naging pag-uusap? As of now, hindi ko pa rin po nakakausap ang Pangulo kung sila yung nagkausap. Alamin ko pa po kasi medyo maaga pa rin po ngayon. So wala po akong latest pero most probably by as day progresses, baka po meron na po tayong balita patungkol po dyan. Ace Romero, Philippine Star. Ang bilis ng ibang klase talaga sumabot si Attorney Claire Castro men. Yusek, balikan ko yung heat index. Considering na kasi simula pa lang po nung taong Marso pa lang, ano yung nakikita ng Malacanang na potential na epekto nito sa ating ekonomiya? Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makaka-apekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Pero meron na bang assessment kung gaano kaseryoso yung magiging epekto dito sa ating goals? Sa targets? Opo. Ano kaya yung magandang gawin dyan mga pre, na init yung kalaban? Kasi, talaga, yung electric fan talaga, hindi talaga siya, hindi talaga siya effective sa mga ganyang init. Aircon talaga, pero kapag ka-aircon naman, sobrang lolobo din naman yung kuryente mo mga pre. Wala pa po wala pa po kaming report kung gaano ito makaka-apekto sa atin mula sa Pag-asa. Pero yun na nga po, extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat natin gawin. So siguro po after this, kapag po nagkaroon po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng Pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Grabe yun. Daryl Esquera, NA. Good morning, ma'am. May we just get Malacanang sa reaction because there are claims or narratives being peddled on Chinese social media apps saying that Palawan is historically part of China. Grabe, ito din mga pre. Nung narinig ko talaga to, parang napaano ako ba na grabe na talaga tong China ang pagkagahama nila. Parang wala na talagang preno. Parang need na talagang sampulan tong bansang to. Inaabuso na nila yung yung kabaitan ng mga Pilipino. Okay, pag ganyan po tayo mga issue, mas mabuti po na alamin natin ito sa DND at saka sa DFA at para po mas kumpleto po ang aking masasagot sa inyo. Grabe. Christian Yesores, Radyo 630. Tama naman, pero dito din binabakbakan si Attorney Claire kasi syempre yung mga DDS, yung mga taga-kabila, iniintay lang nila si Attorney Claire na magkamali tapos halimbawa ganyan yung hindi nasagot niya or hindi niya nasagot yung about doon sa Chinese social media app na inaangkin ng China yung Palawan.
Parang nagagalit din yung mga DDS doon na parang, oh, akala ko ba ano kahit bakit hindi mo masagot yon. So parang nagagalit sila, men. Gina-judge nila yung tao. Pero kapag katama naman yung sasabihin ni Attorney Claire, wala. Inaatake pa rin nila. Sasabihin pa rin nila, ay, hindi totoo yan. Anak ng teteng, no? Follow up lang po sa question ni Daryl. Pero ano po kayang posisyon ng palasyo dito sa parang panibagong claim na naman po ng China sa ating territory despite na meron ng Ano yun? decision yung Sakit sa tenga. International Court of Arbitration na nagsasabi nga po sa mga kumikilala po sa ating mga teritoryo sa bansa. Okay. Ang naging desisyon po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Katulad po ng Tama. nabanggit nung nakaraan po ng ating Pangulo. Kung ano man po ang kanyang demands sa China patungkol sa Typhoon missiles, ganun pa rin po ang ating stance. Ooh. Death Narcisse. Siyempre, kudos din talaga sa administrasyon ngayon ano kasi yung Typhoon missile na yan is ano ta rin talaga pinapa-stay pa rin nila sa possession natin, 'di ba? So, yeah, solid. Mas maganda talaga kapag hindi pro-China yung namumuno, 'di ba? At least naipaglalaban natin yung karapatan natin. So, EZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may reaction po ba ang si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga Chinese spies ay may donasyon sa PNP? Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Tama naman. Okay, sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba, ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China. Especially Davao City. Grabe. Alagang-alaga talaga sila ng China, mga pre. Tapos ngayon, itinatanggi pa nila na hindi daw sila pro-China. Di ba? Biruin nyo sa administrasyon nila, doon bumabaha ng Chinese dito sa bansa natin. Tapos biglang i-deny nila na some kind mga pro-China sila. Ano yun? Ha? Grabe yung mga, mga pre sa Davao City sa panahon po ni Mayor Mayor Sara at the time. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So Tama. kung ito naman po pala ay parang ibinigay pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit. Kung hindi man nila alam Tama. na nagagamit sila. Tama. May allegation din, ma'am, na yung mga Chinese Kaya nga, yung sa Pogo, akala nila malaki income, pero may problema pala. Yung sa NGCP, na parang Chinese yung may ano. So, parang matatakot tayo, parang ganun. 'Di ba? Tapos yung sa Davao naman, alam naman natin na yung mga Duterte is parang beshi nga sila ng China. Parang, syempre, magwa-wonder tayo ba na, uy, bakit may paganyan kayo? Ang sweet nyo naman. 'Di ba? Ang sweet nyo naman sa isa't isa. Tapos biglang deny kayo kapag pinaparatangan kayo na pro-China kayo. Ha? Ikulang na lang magmahalan or magpakasal kayo sa China eh. 'Di ba? daw na gumagawa ng illegal sa bansa. May mga padrino na o mga kumpares sa top brass ng PNP or Intel Group. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag kabugan yan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Yun, solid ka talaga, madam. Jimmy 7. Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And does the Secretary have a statement on allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there's clear conflict of interest in this situation. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon. Kailangan din naman po niyang kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So kailangan po talaga mag-divest. In a chance interview this morning, binanggit din ni Secretary Ruiz na maybe nabanggit po siyang leakages dito sa Presidential Communications Office. What can you tell us about Parang artista si Zero. these leakages, intrigues, and how does he intend to get to the bottom of this and respond to it? Okay, hindi ko po yata nadinig. Sa inyo po sinabi. Kanina po. Sa inyo? Okay, siguro po siya na po yung mas maganda sumagot niyan. Hindi ko po nadinig at hindi ko po alam kung ano yung ibig niya sabihin. Grabe, sobrang solid talaga ni Attorney Claire. Hindi nakakahabol yung mga press eh. Diba? Yung tanong nila, hindi nakakahabol. Parang nauubusan pa sila ng tanong. Though may mga in-skip naman si Attorney Claire na mga tanong. Pero hindi talaga sila makakahabol. Solid.
Alexis Overo, Philippine Star. So for the record, Yusek, do you know the status of the supposed deals involving the company of the Secretary in government contracts? Wala po akong particular na alam. Especially kung ito naman ay nagawa bago siya na appoint. Eden Santos, Net25. Balik lang po ako dun sa heat index sa USEC. Kasi po alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng tag-init, yung El Nino sa ating mga magsasaka, even sa mga mangingisda po. Ano po yung mga hakbangin o plano ng ating pamahalaan habang hindi pa ganun katindi ang epekto nitong tag-init sa sektor po ng agrikultura? Ma'am, as of now talaga Actually, kasalanan din kasi naman natin yan eh. Diba? Especially ganyan, kalikasan yung gumaganti sa atin. Kasi syempre, marami tayong mga kumpanya na mga grabe yung usok, yung mga sasakyan natin, 'di ba? Mga lumang jeep, grabe din yung mga usok niyan. May mga ano din, basta sobrang dami yung mga factory. Actually, kasalanan natin yan eh kung bakit sobrang init ng panahon. Kaya tayo magsasuffer talaga. Ang mas nakakatakot pa dyan, pwede nilang tunawin yung yelo dun sa Antarctic, which is pwede siyang mag-cause na umakyat or umangat yung tubig na may mga kalupaan na dito sa Pilipinas na malulubog sa tubig. 'Di ba? Nakakapingilabot pero wala. I think ganti talaga yan ng kalikasan eh. So, ano naman yan, ang pwede naman sana nating gawin dyan is maging responsable tayo. Huwag tayong magsunog ng mga basura, yung mga factory bawas-bawasan, pero I think hindi siya mapipigilan eh. Mahirap talaga. po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. So far po wala pa talagang plano, program ang ating administrasyon. Opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po na ibababa sa amin kung ano po yung action plans ng DA, SWD, DepEd, dahil nga kababalita pa lang po nito. So most probably nag-uusap na po sila at titignan ko po ang pinaka-status nito mamaya po pagkatapos ng press briefing natin. Okay, thank you po. ID Sampang, FEBC. Good morning po, Yusek. Kasunod lang po nung kaka-implement lang na increase po sa toll fee sa NLEX po, meron pong pangamba na mag-domino effect po ito sa mga presyo po ng mga produktong iniluluwas, lalong-lalo na po sa mga agricultural products. Grabe, no? Bakit ba kasi tataasan pa? Tapos yun nga, yung mga negosyante din kasi, ayaw din kasi magpatalo. So, doon lang din papatong sa mga bilihin, Ay, nako. At ito po ay makaka-apekto po sa ating mga mamimili. Meron po bang mga naiisip ng intervention po ang ating pamahalaan? Kapag ka po talaga nagtataas ang isang factor sa pagde-deliver or manufacture ng mga items, hindi po talaga maiiwasan na meron tong epekto sa produkto. Pero katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Pero pag-aaralan pa po yan at para po hindi masyadong makabigat sa taong bayan kung meron man magkakaroon po ng increase. Pero isa rin po pinupunto ng grupo po ng mga truck owners and organizations na bakit daw po nag-increase hindi pa po sila satisfied sa service po sa NLEX. Nako. Yun lang din. Yun lang din kasi meron din silang karapatang magreklamo kasi sila yung parating dumadaan dyan eh. My goodness. Tingnan ko po kung bakit nagkaganon at be-verify ko rin po kung ano yung kanilang mga hinaing para po mapaabot natin ito sa Pangulo at sa kinauukulang ahensya. Para po mas maganda po ang aming maging aksyon. Kasi dapat padinig po talaga namin kung ano yung mga hinaing pa ng ibang tao para mas maganda yung aming maging solusyon sa ganitong mga klaseng sentimiento. Siyang tunay. Okay, I think we don't have, we have one last question from Jean Mangalus, Philstar. Hi, ma'am. I'd like to follow up on the earlier question about fake news. So, legislation and regulation can take some time, and it's actually quite tricky. So, what other measures can the government enact to strengthen the population's resistance to fake news? Sa amin po, since wala pa nagagawang batas, wala po tayong gagawin kundi talaga magsipag at ipapaalam sa tao kung hangga't maaari bago po maniwala sa mga sinasabi, especially lalo na sa mga YouTube channel natin, sa Facebook. Tama. Mas maganda po sana encourage natin lahat na bago po maniwala ay total kayo naman ay gumagamit ng internet, i-research niyo po muna. Mas maganda po. Tama. Kaso lang yung iba talaga is sobrang diehard talaga sila. Like to the point na kahit na alam naman nila na hindi totoo yung pinagsasasabi, sinusuportahan nila. Like for example, yung mga pinagsasasabi ni PRRD dyan sa mga rally nila. 'Di ba? Wala namang katunayan yan, walang mga ebidensya, pero pinaniniwalaan. Masakit lang din isipin mga pre na mula mismo sa dating Pangulo ng bansa, nanggaling yung mga ganyan na yung mga tao pinapaniwala nila na totoo to, pero hindi pala. Tapos kapag kasinita, biglang mag-ano na, uy, joke lang naman yun. So, ano yun? Harap-harapang panlilin lang.
na ang bawat papakinggan nyo, i-research nyo through mainstream media. Kasi po pag sinabi po natin mainstream media, ito po ay verified. Ito po ay, kumbaga, talaga pong inaaral bago po ito mailabas sa publiko. So mas maganda po sana maniwala talaga. Okay, di ko po sinasabing huwag maniwala sa mga social media platforms na ginagamit po. Hindi po natin sinasabing ganyan. Pero kung sila may pagdududa, kung ang sinasabi ng isang influencer or vlogger, kung tama ba, mas maganda po na tingnan din nila, i-verify nila sa mga nababalita na mula sa mainstream media. Follow-up. Tama naman. Yung K-12 program, may media literacy program, and may politics and governance program, but some people don't even know the basic functions of government agencies. So, do you think that's a reflection on the effectivities of these types of education programs? Sa mga nangyayari po kasi, minsan, ang mga nangyayari sa paligid, hindi po minsan concern ng iba. Di ba? May mga ordinaryong tao na hindi concern yung nangyayari sa paligid natin. Mas preferred nila na manood ng mga katatawanan. Even that will make them happy. Parang nanonood lang ng mga video ni Malupiton, 'di ba? Or nanonood ng mga comedies. Ako naman dati hindi naman talaga ako into politics eh. Wala akong paki sa politika talaga. Pero nung time ng Unity, parang doon ako nainganyo na okay, ganito pala yung politika. 'Di ba? After nga nung manalo si PBBM, wala nga akong paki sa politika eh. Pero ngayon lang ako nagka-interest kasi parang iba na yung nangyayari, 'di ba? Na parang dating pangulo inaano yung current na president. So parang alam nyo kung gaano nakagulo. That will make them smile. So itong mga nangyayari po sa paligid natin, siguro po talaga mas maganda makasama rin po ito sa mga pag-aaral ng mga estudyante para maging aware din po sila kung ano ba talaga yung parte ng history o ang parte na nangyayari sa atin sa current events. Will the PCO push for reforms in these programs since baka hindi masyado? Oo, mas maganda pong po yan, suggestion. Makakarating po yan at maganda po talaga, lalo sa mga kabataan natin na ma-involve sa mga nangyayari sa atin sa bansa. Kung ikaw ang tatanungin Kawat, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at So yun. Yun lang naman mga pre. So kayo, anong masasabi nyo doon? I-komento sa baba ang yung mga saloobin kung ano yung masasabi nyo doon. So again, bago nyo iwan tong channel natin, Balita ni Juan, i-subscribe nyo yung YouTube channel niya. Nasa description yung original video link ng video niya. So i-subscribe nyo rin. Also, courtesy din pala sa Malacanang Bayan or sa RTVM or yung ni Attorney Claire Castro. So kudos din sa kanya. Tapos syempre mga pre, mga kasawsaw, ating YouTube channel Sawsawero, huwag niyong kalimutang i-subscribe, panoorin nyo rin. So alternative channel natin to, backup natin to, di ba? So yun lang naman mga pre. So based naman dun sa sinabi ni based naman dun sa sinabi ni Attorney Claire Castro is parang need talaga nating i-check ng mabuti yung mga pinaniniwalaan natin sa social media kasi madali lang maniwala yung ibang tao, especially yung mga supporter nila PRRD na sobrang dali lang mapaniwala. So naman yan, mahanapan din nila ng paraan yan soon. So sana malutas na at para matapos na rin itong mga ganitong bangayan sa politika natin kasi kawawa yung Pilipino naiipit sa mga ganitong problema mga pre. Diba? So again, yun lang naman. Komento nyo sa baba yung mga saloobin. So Sawsawero, i-subscribe nyo rin. So again, hanggang dito na lang ang mga Sawsawero. Sawsaw is out.